Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay tinatanong ng pinuno ng Murem Alliance ang pinuno ng Namgang Clan at ang Heavens Master ng Blue Heaven Society, na kung bakit nito binabalak na kumampi sa kanilang mga kaaway. Nakaraang gabi, sa isang lugar malapit sa Kaifeng, sa gitna ng kagubatan, ay humihingi ng paumanhin ang isang dumating dahil sa nahuli na ito sa kanilang takdang oras ng pagkikita. Ngunit sinabi naman ng isa na sa wakas ay nagkita na din sila ng personal. Sabi ng pinuno ng Murem Alliance na didiretsohin na niya ito, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na si Xian Yuwun na kung ano ang ibig sabihin nito sa liham na kanyang ipinadala sa kanya. Sumagot naman dito ang ating bida na ang nais niyang sabihin ay kung ano ang nilalaman ng liham na kanyang natanggap. Sabi pa nito na inakala niya na alam na nito ang patungkol doon ngunit mukhang hindi pa pala. Ang isang matinding pagnanais upang ang mundo ay maging payapa sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga masasama. Sa unang tingin ay mukhang hindi ito makakasama sa kanilang Murem Alliance, at ito ang pamamaraan nila upang magparami ng mga kasapi, at tinatawag nila ang kanilang samahan, bilang ang Blue Heaven Society. Nagtataka naman dito ang pinuno ng Murem Alliance sa sinasabi sa kanya ni Xian Yuwun. Sabi pa ng ating bida na karamihan ng mga miyembro ng Murem Alliance ay tumatanggap ng mga utos mula sa kanila, at ang utos ng mga ito ay ang prioridad at hindi ang sa kanya. Matapos ay ibinigay nito ang isang talaan at sinabi ng ating bida na ito ay ang mga listahan ng mga tao ng Blue Heaven Society, maging ang kanilang pagkakasunod-sunod ng kanilang mga matataas. Ngunit sabi nito na sa kasamaang palad ay hindi pa sila sigurado sa pagkakakilanlan ng kanilang pinuno at maging ang ilan sa mga matataas nito. Nang makita naman ito ng pinuno ng Murem Alliance ay gulat naman siya sa kanyang nakita dahil saan dito ang kanyang tagasunod sa Murem Alliance at ang tawag sa kanya ay ang Heavens Master, Namgang Gyum. Kaya naman ay naalala nito ang naging suhestyon niya noong nakaraan nilang pagpupulong na gamitin nila ang kanyang Alliance Leader Mandate upang agarang mapatupad ang pagpapawalang bisa ng pakikipag-alyansa sa Heavenly Demonic Cult. Kaya naman ay tinanong niya kung ano ang nais nito, dahil sa sigurado siya na may rason kung bakit niya sinasabi ang mga ganitong bagay sa kanya, at hindi siya naniniwala kung ito ay dahil sa nag-aalala lamang ito. Dagdag pa niya na kung tingin ba ng ating bida na kung nais nilang pabagsakin ang kanyang Murem Alliance. Nagsalita naman ang ating bida at sinabi nito na maaring makipagtulungan ang mga iyon sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect at aatakihin sila sa pagdadaos ng Dano Festival. Dahil sa sinabing ito ni Xian Yuwun ay hindi naman makapaniwala ang pinuno ng Murem Alliance. Dagdag pa ni Xian Yuwun na magkakaroon ng pagdanak ng dugo. At nakakasigurado siya na hindi lamang ito magtatapos sa pagkamatay ng mga masters at maging siya, at magsasanhi ito sa pagkabura ng kanilang Orthodox Murem Alliance. Ngunit hindi pa sila huli, dahil ang rason kung bakit sila nagkita ngayon ay upang maiwasan na mangyari ang ganong mga bagay. Naging magkaaway na sila ng maraming mga taon, ngunit hindi din maganda sa kanilang pakiramdam kung ang alyansa nila ay mawawala na, dahil kailangan nila ang Murem Alliance sa Zhongyuan. Dagdag pa ng ating bida na sigurado siya na mahirap paniwalaan ang kanyang mga sinabi, ngunit sa isip naman ng pinuno ng Murem Alliance na mukhang nais siyang subukan nito. Ngunit sabi ni Xian Yuwun na kahit ganun pa man ay hindi nito inaasahan na madali lamang siyang mapaniwala nito. Kaya naman ay bibigyan na lang niya ang pinuno ng Murem Alliance ng isang alok. Sabi nito na mahalagang mabaliktad nila ang plano ng mga ito, at mula ngayon kapag dumating na ang oras ay gagawa na sila ng hakbang patungkol doon. Habang pinapakinggan naman ng ating bida ang pag-uusap gamit ng sound telepathy sa buong paligid, ay nagpadala naman ito ng kanyang mensahe sa pinuno ng Murem Alliance na magmasid lamang ito sa kanila, dahil maya-maya lang, ay sasabihin na ni Namgang Gyum, ang nais na iparating ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na mensahe para sa kanya. Matapos na sabihin na sa kanya ni Namgang Gyum ang mensahe ng Chi Blade Master para sa kanya, ay napasabi na lang ito na tama nga ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult, kaya naman nang nagtungo ito sa kinaroroonan ng ating bida, ay agad siyang tinanong nito na kung anong ginagawa niya ngayon, at tinatanong kung nasa panig na ba siya ng Heavenly Demonic Cult. Ngunit galit naman siyang tinugon ng pinuno ng Murem Alliance at sinabi na tatanungin din siya nito ng kaparehas na katanungan,
na kung bakit nito binabalak na pumanig sa kanilang mga kaaway, dahil dito ay wala naman na maisagot si Namgang Gyan sa tanong sa kanya ng kanilang pinuno. Kaya naman ay napasigaw ang Chi Blade Master at tinatanong ang pinuno ng Murem Alliance dahil sa sinabi na nito na sinira na niya ang pakikipag-alyansa ng Orthodox Murem Alliance sa Heavenly Demonic Cult. Kaya naman ay ano ang ibig sabihin ng kanyang ginagawa ngayon, sa isip naman ng Heaven's Master na si Namgang Gyung na hindi niya inaasahan na kakampi ang mga bastardong ito sa Heavenly Demonic Cult. Nang bigla naman na nagsalita ang pinuno ng Murem Alliance at sinabi na anong lakas nitong magtanong para sa kung sino na nagawang magtanim ng napakadaming mga pampasabog sa underground ng lugar na ito, at naalala pa niya ang mga liham na ipinadala nito sa kanya na pinipilit siyang wasakin ang pakikipag-alyansa sa demonic cult, kaya naman ay sinigawan niya ito at sinabi na sa tingin ba niya na hindi nito malalaman na nagplanta siya ng mga espiya upang masabotahe ang mga liham. Nagtataka naman si Namgang Gyung patungkol sa liham na tinutukoy ng kanilang pinuno, sabi pa nito na nakagawa sila ng maliit, ngunit nakakamatay na pagkakamali. Sa isip nito na nagawa na niyang makipagtulungan sa cult leader na si Qian Yuwon ng palihim dahil sa nalaman nito na ang lahat ng ito ay nakaayos at nagpapasalamat siya sa pagkakamaling nagawa nila. Sabi pa nito na matapos ng ilang mga taon bilang ang kaaway ng demonic cult, ay isang bagay ang kanyang natutunan. At ito ay hindi nila tinutukoy ang kanilang mga sarili bilang ang demonic cult, ngunit bilang ang heavenly demon divine cult. Sa nangyari ay bigla naman nanenas dito ang Chi Blade Master. At napasabi na dahil lamang doon ay nagawa na matukoy ang kanilang ginawa, matapos ay malakas naman na inanunsyo ng pinuno ng Murem Alliance. Nabuburahin niya ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa pagtatangkang isabutahe ang kanilang alyansa at ang planong pagbabante sa Great Ming Empire, matapos ay malakas naman na sinabi ng ilan sa mga kasama nito na hindi sila kakampi sa mga traidor, dahil sasama sila sa laban ng kanilang pinuno sa Murem Alliance. Sa pag-anunsyo ng pinuno ng Murem Alliance ng kanyang panig sa sitwasyon, ay naiinis naman ang Heaven's Master sa nakakatawang sitwasyon niyang ito, nang bigla naman na may nagpadala sa kanya ng sound telepathy at tinatanong na kung ano na ang gagawin nila ngayon, dahil ang mga moral ng kanilang mga sundalo ay bumababa na. Kaya naman dahil dito ay sa isip ni Namgang Gyan na hindi na siya maaring umatras pa dito, at kahit na siya ay naipit na sa sitwasyon ay kailangan na may magsakripisyo, at kailangan niyang mapaslang ang demonic cult leader sa oras na ito. Kaya naman ay malakas na isinigaw nito na huwag matakot ang lahat, sila na kanyang mga kapatid sa Blue Heaven Society, dahil sa nakakalamang sila sa sitwasyon nilang ito. Sabi pa niya na ito na ang kanilang tanging pagkakataon upang mapabagsak ang masamang pinuno ng demonic cult, kaya naman ay nag-utos ito na ang lahat ay sumunod sa kanya at sa kanilang Blue Heaven Society, matapos ay malakas naman na sinabi ng iba pa na pababagsakin nila ang pinuno ng demonic cult para sa mapayapang mundo ng Blue Heaven Society. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip naman ng pinuno ng Murem Alliance habang pinagmamasdan ang mga ito ay mukhang ito talaga ang nais na mangyari ng pinuno ng Namgang Clan, subalit hindi nito papayagan na magpatuloy ang pag-giral ng kanilang organisasyon, kaya naman ay kailangan na niyang pabagsakin ito ngayon dito. Nang bigla naman nitong napansin ang grupo ng White Ring Squad, kaya naman ay nagpadala ito ng sound telepathy sa nangangasiwa sa mga ito na si Sung Dek, na kung ano pa ang ginagawa niya sa lugar na iyon, kaya naman ay inutusan niya ito na magtungo na sa kanilang panig kasama ang mga kawal nito, ngunit tinanong lamang siya nito na kung talaga ba na nais niyang pumanig sa demonic cult leader na nagawang bihagan ang kanilang squad leader ng White Ring Squad. Matapos ay humingi naman ito ng tawad patungkol sa bagay na iyon, ngunit sinabi nito na nakapagdesisyon na siya, na ang White Ring Squad ay hindi nasusunod sa kanyang mga ipag-uutos, dahil sa papabagsakin nila ang pinuno ng demonic cult. Dahil sa wala na itong magagawa pa ay sinabihan na lang niya ang mga ito na sana at maging ligtas sila sa kanilang nais. Matapos ay sinabihan naman nito ang ating bida na mukhang ang sitwasyon nila ngayon dito ay hindi pabor sa kanila, kaya naman ay tinanong niya ito na kung may plano ba na tumatakbo sa kanyang isipan, kaya naman ay gumawa ng isang pagsenyas ang ating bida, at gamit nito ay agad na nagsara ang tarangkahan sa di kalayuan.
Agad naman na napansin ito ng mga tagasunod ng Murm Alliance at napasabi na ang akala nila ay nagawa ng makontrol ito ng kanilang mga kakampi, maging ang isang master ng Murm Alliance ay napasigaw din dahil sa labis na pagtataka at tinatanong kung ano ang ginagawa niya, dahil sa sinarado lamang nito ang tanging daan na kanilang maaring labasan. Sa nangyari ay napatawa naman ng malakas ang Chi-Blade Master dahil sa ang demonic cult leader mismo ang nagsara sa tanging daanan na maari nilang takasan, at labis siyang nagpapasalamat dito dahil sa ang ating bida na mismo ang gumawa ng kanyang trabaho. Ngunit sabi naman dito ni Qian Yuwun na walang dahilan para pasalamatan niya ito. Dahil sa sinisigurado lamang niya na walang ni isa ang makakatakas sa mga ito, ngunit tinanong naman siya ng Chi-Blade Master na kung anong kahibangan ang sinasabi nito sa kanya, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may nararamdaman siyang mga kakaibang aura sa paligid, dagdag pa niya na masiyadong marami ang mga ito at ang lahat ay nasa itaas na ng ultimate peak at ang mga ito ay nasa labas ng mga pader ng lugar na ito. Matapos na makaakyat ng mga dumating, ay agad naman na pumulibot ang mga ito sa itaas ng mga pader, dahil dito ay nagtanong naman si Wang Hul na kung bakit nahuli ang mga ito kung nasa Guardian Pavilion lamang sila nang galing. Nagtaka naman ang isang master ng Murm Alliance at sa isip niya ay napapasabi ito na kung ang mga dumating ay nanggaling sa Guardian Pavilion, ay kung ganon ay mga direktang kasama ito ng pinuno ng demonic cult, ngunit ang bilang ng mga ito ay napakarami. Matapos ay agad naman na nagtungo sa kinaroroonan ni Wang Hul ang iba sa mga ito, at agad naman na nagsalita si Moon Gyu na masyado itong masama sa kanila, dahil sa kasama lamang nito ang kanilang cult leader sa buong oras na ito, kaya naman ay sinabihan niya ito na wala siyang karapatan na sabihin iyon sa kanila. Matapos ay agad naman na lumuhod si Moon Gyu at sinabi na siya ay ang Second Sword Troop leader ng Sixth Swords Troop. Ay binabati ang kanilang Demon Lord, na sinundan naman ni Baekgi bilang ang Third Sword Troop leader, si Sama Chok bilang ang 4th Sword Troop Leader, si Ho Sanghua bilang ang 5th Sword Troop Leader, si Che Taekyung bilang ang 6th Sword Troop Leader, at ang panghuli ay si Gu Wanggal bilang ang 1st Sword Troop Leader ng Guardian Pavilion, ay muling binabati ang kanilang Demon Lord. Habang pinagmamasdan ito ng Chi-Blade Master, ay sa isip niya na ito pala ang tinatawag nilang 6th Swords Troop. Ngunit kahit pa ganon ay hindi naman mababaliktad ang sitwasyon sa pamamagitan nila, nang bigla naman itong natigilan, at maging ang pinuno ng Murm Alliance ay ganon din at napapatanong siya na kung ano itong nararamdaman niyang napakalakas na aura, at mukhang may kung sino ang paparating sa kanila ng mabilis. Habang papalapit naman ito sa kinaroroonan ng ating bida, ay gulat naman ang Heaven's Master dahil sa nakita nitong paggamit ng paparating ng isang teknik na kung tawagin ay ang Void Steps. Maging ang ilang matataas ng Unorthodox Alliance ay napanganga din dahil sa kilala nila kung sino ang paparating. Sabi niya na ang taong ito ay ang taong pumaslang ng 3,000 na katao nang siya lamang mag-isa at ginawang 18 waterways ang dating 30 waterways, at ang taong ito ay ang unrivaled sword na si Wang Jun. Sa pagdating naman nito na isa sa 5 great martial artist ay nagtataka ang Chi-Blade Master dahil sa kung ano naman ang ginagawa nito sa lugar na ito. Matapos ay nagsalita naman siya at sinabi na agad siyang nagtungo dito dahil sa ito ang utos ng kanilang Demon Lord. Matapos ay agad naman na nagsipagluhudan ang mga nakasuot ng embroidered uniform guard, at sinabi na binabati nila ang kanilang Great Heavenly Demon Divine Cult's Demon Lord. At sa lakas at sabay-sabay na pagbigkas ng mga ito ay halos nabingi ang lahat ng nakakarinig. Bigla naman nanenes dito ang Chi-Blade Master at napapatanong, na kung bakit maging ang mga embroidered uniform guard at ang ibang mga sundalo ng palasyo ay lumuluhod at binabati ang demonic cult leader. Sa nangyari ay bigla naman na nagkaroon ng usap-usapan sa paligid at napapatanong ang iba na kung totoo ba na ang lahat ng mga iyon ay mga miyembro din ng demonic cult. Dagdag pa ng isa na kung tinawag din bang Demon Lord ang demonic cult leader ng unrivaled sword na si Wang Jun, at sa isip naman ng Heaven's Master ay nagtataka na siya sa kung ano ang mga nangyayari ngayon sa paligid. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi nito na gaya nga ng sinabi niya kanina ay walang ni isa ang makakatakas dahil ito na ang kanilang magiging libingan, matapos ay malakas na sinabi nito, na siya si Qian Yuwun, ang ikalawang Heavenly Demon ng Great Heavenly Demon Divine Cult, ay inuutusan sila,
napaslangin ang lahat ng mga kaaway. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.